Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. KBL paglalaruin na din ng sabay-sabay ang kanilang mga international import. Pero posibleng malimitahan ang playing time ng mga Pinoy bowlers. At Kai Sotto, malapit na makabalik sa ating Gilas Pilipinas ayon sa ating reliable source. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update kanina ng pinaka-legit basketball vlogger ng Korea dyan sa KBL ay ibinalita nga nito na simula sa 2026 to 27 season ng KBL ay papayagan na ng Korean Basketball League na magkasabay-sabay sa loob ng basketball court ang kanilang dalawang international import sa bawat kupunan. At syempre may isang Asian import yan na kadalasan Pinoy, no? At magiging dalawang local player na lang ng Korea. Dati kasi kahit tigda dalawa import ng mga KBL teams ay isa lang na international import ang allowed, tapos sasabayan lang nila ng isang Asian import. So ang mangyayari ngayon, dalawang international import, isang Asian import, dalawang Korean local player na lang. Ginawa nila ang hakbang na yan mga kabasketball, siyempre para makasabay dito nga sa level ng kompetisyon sa Japan B-League, kasi yan yung karibal nila ngayon, no? Dito sa Asia sila talaga yung kumbaga mga umuusbong na malalakas na liga ngayon. Pero eto namang Japan B-League mga kabasketball, hindi pa kasi sila tapos, no? Yung dalawang import nila dati na allowed, gagawin na nilang tatlo. So wala na silang restriction. Tatlong international import sabay-sabay, isang naturalized or isang Asian import gaya ng Pinoy, at pwedeng isang local player na lang na Japanese. Matindi yan mga kabasketball, pero merong suggestion, no? Etong ang basketball vlogger na to na dapat daw limitahan lang sa 30 minutes ang playing time ng mga Pinoy bowlers para mas dumami naman yung playing time ng mga Koreans. Dahil nga siyempre maapektuhan sila ng bagong rules na yan na pwede nang magkasabay yung dalawang import. Kasi sinasabi niya rito na may mga players daw dyan sa Korea na overpay. Kumbaga hindi daw akma yung kanilang skills doon sa laki ng kanilang sinasahod. Sana all mga kabasketball. Punta naman tayo sa ibang balita. Ayon sa ating reliable source dyan sa Japan ay marami nang nagagawa ngayon etong ating pambatong si Kai Sotto, no? Maganda yung kanyang recovery at pagpapalakas na ginagawa at magtutuloy-tuloy pa yan mga kabasketball. Yung kasi pinayagan na siya, no? Basta non-contact training at pinapalakas etong ating pambatong si Kai Sotto, at most likely daw ay payagan na si Kai na makapag-training, no? Kasi ipapa-approve nila yan na mag-training si Kai with contact na ngayong October. So dahil maganda yung kanilang nakikitang recovery ni Kai, hopefully, no, ay tiwala lang tayo diyan nga sa proseso, dahil siyempre excited na yung mga taga Japan, yung Koshigaya. Tayo naman para sa ating Gilas Pilipinas para makita natin yung mga resulta ng pinaghihirapan ngayon ni Kai Sotto, ni Coach Mel Lantin at ng kampo niya diyan nga sa kanilang rehabilitation at training netong ating pambatong si Kai Sotto. Ang lalakas pa naman ng makakalaban natin, no? Ngayong February, no? New Zealand, at February 26, tapos March 1 ay yung Australia match. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.